bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. It is common among families, especially in the countryside, to own several hectares of land. Mostly were inherited from the older generation and passed to the later generations. However, as time passes by, only a few of the current generation would have an interest on the vast land they have inherited. When in the early years, the older people are into acquiring vast areas of land, the younger people today would rather work in a rented space to earn a living. This is the case of husband and wife Jose Roy Dipon, a seaman by profession, and attorney Emeline Arboleda Dipon, a former Capiz Penro and the founder of the Tree Huggers Movement Incorporated, who owned a few hectares of land but would eventually buy the portions owned by their immediate families. They were able to acquire a total of 20 hectares of land. The problem, however, most of these lands used to be sugarcane and corn plantations. These are lands with no existing trees and other vegetation, as required by the prior crops. Seeing the sorry state of the land, they decided to start planting it with fruit trees, and with the help of a friend who offered them seedlings of cacao trees under a pay-later scheme, they made the first step of what is now a plantation of more than 3,500 fruit-bearing cacao trees, covering at least 4 hectares of land, and the planting continues today. They have also started planting other fruit-bearing trees. As Jose would say, they planted the cacao trees without any prior knowledge on how to take care of the crop and how to manage it. During the pandemic, Jose decided to stay for good and get serious with farming and cacao planting. He attended several trainings about cacao management and value-adding products. This gave birth to the Dariagan Arboleda and Dipon, or Dad's Farm in Barangay Old Gia, Maayon, Capiz. He encouraged his immediate families, who also own lands, to plant cacao trees, and the farm workers in the farm are his relatives, giving them the opportunity to earn income without staying away from their families. It was not a smooth sailing experience, however. They were learning along the process of planting the trees up to its fruit-bearing trees. Typhoon Agaton back in April 2022 battered most of his cacao trees, which made Jose frustrated. It was in one of the trainings sponsored by the Department of Agriculture Western Visayas. Jose's passion reignited after one of the speakers told him to consider his losses as an investment. While they had started producing tablea back in 2015, Jose and Emeline decided to start producing chocolates in 2022 after he retired working overseas. Today, Ogia, the chocolate brand, which got its name from their barangay, is seeing supply around Capiz and Iloilo. They have also brought their chocolates to Manila, especially during exhibits. Siyempre, gid lang ya ang nagtulod sa akon nga maggumpi untat sa pagka-OFW, pagkasiman tungod sa pandemic. Doon nahadlok man ko nga at that time grabe gid ang
infection sa all over the world, nag-decide na lang gid ko nga maguntat kay tuod nakita ko naga-fruit na ang amon nga mga gintanom nga kakao ang matamat na dadamo. Kag dito na ko nagumpisa dayon nga ibalik namon ang tradisyon sang pag-ubra sang tableya. At the same time, dito na ko naga-research upod sa mga taga-DA to add value sa kakao. So dito nag-umpisa na ang paglantaw ko sa fine chocolates na bean to bar. Sa umpisa, ang bulig na una nga ginhatag sa akon sa DA is encouragement. Tungod nga nakaumpisa na kami, gindugangan na nila ang amon nga mga knowledge sa pagtanom, sa pag-propagate paged, kag ang isa paged is may mga interventions na sila like mga seminars. Dito giko na appreciate ko gid ang mga seminars kay kadamo-damo gid ko natun-an. Aside from that nga hindi gid ko ya nagdako sa uma, city boy ako ya. So wala gid ko idea. Ang DA lang gid ang nakahatag sa akon sang basic knowledge. Kaga dito man nagumpisa ang akon nga love sa pagpanguma, no? Hindi lang nga mambalaton nga doon napilitan lang kundi nga nagustuhan ko gid kag nahiligan ko na ang pagpanguma. Tag ang DA madamo na sila sang ginpangatag sa akon ng mga sa amon nga pag harvest ining mga tree namon, ang mga water impoundment namon ining mga drums, ang rotavators, greenhouse, ang technical support, kag ining may mga ginahatag sila nga mga abuno man. On the other hand, their production averages 1,000 bars a month. They are now producing 70% dark chocolate, milk chocolate, dark chocolate with nuts, milk chocolate with nuts, white chocolate with cacao nibs, and keto sugar-free chocolate. In the recently concluded Cacao Congress in Cebu City, Dad's Farm Chocolate placed third in the Philippine First Flavored Tableya Making category out of 25 MSMEs in Waterfront Hotel Cebu last July 29, 2024. He infused red mullet, or oven-cooked salmonete, and nipa syrup in his Tableya entry, proving that the chocolates produced in Capiz are now at par with the quality of other established producers across the country. Through the High Value Crops Development Program, or HVCPD, of the Department of Agriculture Western Visayas, Dad's Farm received additional farm support and implements. HVCPD provided them a rotavator, greenhouse, solar plastic, and drums for water storage. These, along with several training programs on cacao production and value adding, are in place as part of the continuing support of DA Western Visayas to the cacao farmers. The region produces around tons of cacao seeds every year. Its growth has helped propel the agricultural sector as one of the main economic drivers in Western Visayas. This is your Department of Agriculture, Western Visayas. Maayong aga sa aton ng mga farmers, sa aton ng mga fisher folk, sa tanan naton ng mga agriculturists, especially ang aton ng mga municipal agriculturists, ang aton provincial agriculturists, kamong aton nga city agriculturists, sa aton ng mga tunalanaw, sa aton ng mga tagpalamati. Maayong aga sa aton tanan, panibag-o nga adlaw, panibago na naman nga topiko ang aton pag-istoryahan. And before kita malipat, ginatamyaw man naton ng aton regional Executive Director sa Department of Agriculture Western Visayas, si Director Dennis R.R. Pia kagang ating duha ka maambong Regional Technical Director
for Operation and Extension ng ating OIC Director, si Ma'am Maria Teresa Solis, and for Research and Regulation, si Director Zarlina B. Cuello, and the rest of the staff and the men and women of DA Western Visayas. Binapamiyang manato ng ating hepe sa ating Regional Agriculture and Fisheries Information Section, si Sir James Earl Agatis, kag ang iban pagin ng mga personnel sa ating Information Section, maayong agagid sa ating tanan. So mga adlaw, pag-istoryahan naman niya naton ang suporta kag assistance nga ginpalabot sa ating mga farmers gikan sa Philippine Crop Insurance Corporation Regional Field Office 6. Ginatamiyaw man naton ang Regional Manager sa PCIC, si Ma'am Eva Yuli Laod, and kaupod naton subong ang OIC Regional Manager sa PCIC 6, si Ma'am Alicia Arnaldo. Ma'am, good morning and pagpanamiya sa ating mga tagpalamati. Maayong aga sa tanan nga nagapalamati sa buong aga sa usapang agrikultura sa inang programa. Maayong aga gid sa tanan. Yes, very timely. Gid ang ating pag-iistoryahan sa mga it's because nga madamo na kita sa mga farmers nga ang nagalaom naman niya sa bulig kag suporta gikan sa PCIC 6 ay sa damlag lang. May ari kita mga farmers nga nangin apektado sa bagyo kung sang halip nga dala naman yan ni Bagyo Crising. Dahil istoryahan natin subong din sa Western Visayas ang kabugusan o kung kadakuon sang danyos sa agrikultura diri sa aton nga rehiyon bangod sa Bagyo Crising. Sa aton nga una ramangkot, ma'am, ano ang kabugusan o kung kadakuon nga danyos sa agrikultura diri sa Western Visayas dala naman niya o kung tuga sang sining weather disturbance? Una sa tanan, makapagkita background. Yes. Hindi lang si Crising ang nag-igo sa atin. No? Yes. Ang concept ni Crising, July 17. Yes. Naglawig ni siya kay nagsulod si Dante at si Errong. Nag-pick siya sa July 25. So meaning to say, 9 days give Yes. na naapektuhan ang aton mga uma. Ang CPCIC, basta epidemic pala ang calamity, kaya ako na nasa among sistema nga activate natin ang general assessment. Kaya ang ilan nga purpose na makita dayon ano gid pala kadako kag ano gid kadamo aton nga na-damage sa aton nga mga kaumahan. Ang ginistoryahan natin siguro ang umalang anay ha sa mga Yes. ang muling general assessment team natin malibot din na sila. Now, as a result of that, ang resulta sa ilang pag-libot, naka-establish kita nga 30 to 70% give ang damage sa aton nga mga kaumahan. With that, no, ang sa aton abi mo, kunang taon mo na siya, 30 to 70%, nagabari na siya, nagalaki na siya sa kada probinsya. Yes. Si Aklan, ang iya pinakataas na damage is up to 30%. Kasi ang tiki naman yan, 25 to 70%. Si Capiz is 25 to 80%. Si Negros, 30 to 70%. Si Iloilo is also 0 to 30%. If you notice, ang natabok diri, ang natamaan natin diri sa atong probinsya, si Capiz, damo na sa aton nga mga apektuhan kay na mahaan ang ay pagkikidin din na sa tubig kag na butangan may mga lupa di dako na yang madamage sa ila. Kung ano na to sa pagtapos naman sa general assessment, automatic na dayon nang bato na kita sa mga notices of loss. Yes. Sa July 28, dito na nagsulod ang ato ng mga notices of loss. Sa amuna nga time, as of July 31, nakabato na kami sa subay sa kalibo ng notice of loss. 1,201. Sa 1,201 nga after adjustment, kaya ang amon abi nga adjustment, para mabalaan sa tanan. Pagbato sa notice of loss, kung sa akin lang ginakamada, no? Tapos i-assign na siya sa ating mga adjuster. Yes. Ma-adjust na si adjuster. Ma-report na si adjuster sa amon, i-process ang papeles. Ang amon niya target, supposedly, is within 20 days
Sa Okay. calendar days na siya. Okay. Maganda pa 20 calendar days. Working days. Right? Working days. Correction. Working days. Meaning, isa ka bulan. Mga isa ka bulan na siya. Kaya mabayaran ang farmer. Sa 1,201 nga na bato namin, sa August 5, nakabayad na kami sa 540 ka farmers. Tapos, kung natawag mo ang date, sa July 28, gin-adjust, pagka-August 5, mayara na kami na output na 540 ang number of farmers na nabayaran. Ang ilang total amount is more than 3,177,000. Wala siya ang holding bayad. Okay. Pero ina siya, ongoing siya ha. Kay man, in case of typhoon, ang may allowed pala si farmer sang 20 days after sa typhoon. Ginisip namon, hasta pa sa August 14, pwede pa yan naka-report si farmer. Basta typhoon ang iyang damage. No? Hindi kita madula dahil kag-hinistorya natin sa mga typhoon. Yes. Lain man na ang peste. Ay si peste, lain man na yung aton na regulatory period na. No? I-remind ka lang kamo na ato ng farmers. Yes. So, ang peste, tandaan nyo din, 20 days before sa inyong harvest, i-report nga sa amon. Kaya ang ng 20 days na ata nyo na sa amon na makaduan ang inuma. Para malapala kita pa sa amon adjuster nga ara pa ang talong. Tawag na muna standing crop. Kung hindi nyo na siya pagsundod, kung mag-report ka mo sa amon, 15 days before the harvest, madinay gina kamo. Amo na siyang dinareklamo sa kalabanan. Yes. Kaigo sila mag-report sa amon, alang-alang na Wala na nakasulod sa time frame na. Hindi lang ang pamansaron ka lang siguro, ginaamigan natin ang resources, no? Yes. Na dapat, ang nakaambit sini, ang tawagid na dapat na bululigan. So, may obligasyon ka mo ng mga farmers and fisher folk, may obligasyon na sa PCIC. So, ang obligasyon ninyo is pamatian nyo kami kung ano ang amo na niya na require sa inyo na dapat iniman sulbon para mabayaran ka mo. Wala hindi kita magkatulala. So, amo na siyang atong tandaan na basta sa flood, kag sa typhoon, flood, kag as disease. Yes, there you have it sa ating mga farmers na importante yun nga magpamati ang kita kada tutok man sa pila ka mga panugyan sa PCIC agad nga masiguro natin nga kita man mabayaran, especially nga bago matapos yung ginakabig natin na weather disturbance. Sa sabong man, ano mga classes ang insurance coverage ang ginapili masamis ang mga pwede mo nalang mapatpat sa ating mga listeners? Sa amon ang production, no? Malin sa mga production ng mga bato na yan ng mga insurance coverage. Yes. Halin sa January, sa July, ang banner program dyan na ni PCAC, ang rice and corn. Pero sa Subo, ang nagbuwa sa amon, ang number 1 is rice. Pangaduha si livestock. Okay. Kahit tungod siguro sa matabo sa ASF, no? Naging vigilant na ang mga tao na damok na yan ang pa-offer sa amon sa livestock. Tapos, pangatlo si corn. Ang pang-apat, magaling si non-crop insurance. Tapos, may kay kita fisheries and high-value crops. So, amo ni siya mga programa. Top 3 gid si rice, si livestock, and si corn. Sa Subo nga, January to July, production naman. Pero remember, hasta pa ni kami sa second cropping pa kita. Nasi mag-ilis ini siya after siniya sa July kasi wala ta kabalo kasi magkali naman ang ilang lines. Yes, no? yes. Kaya nga, pakita ko na nun sa value crops na doon bala. Ginatutukan mo na namon subo kay may mga pundo ang ginapasulod kay spice na dapat namon i-gamiton para mabenepisyohan naman yung aton mga coconut farmers. Yes. Pila naman kaadlaw o kung na semana, ma'am, ang average na mga mahulatan sa aton ng mga mangguna na mention makagina antes nila makuha ang bayad o kung na-claim. Alright. Si PCIC, amo na ng dato, no? Na kinanglan na makabayad kami within 1 month. Okay. Meaning, sa amon abi, may kami ginasukot kami na within 20 working days. 20 working days. 20 working days, meaning ang may opisina na inadlaw,
isipon nyo na 20 días na siya. Kung kamo nga farmer, nag-file kamo notice of loss, nakatuan na kamo, bantayin nyo lang. No? Kung, for example, may sasabi kami, nareklamo si farmer, naawa siya makatuan, kung nakatuan man siya nga wala pa siya mabayaran. Ang mahilo talaga mo give and take lang tayo. Yes. What is the role ng farmer? Ano role ng PCIC? Ang role ng PCIC is mabayad. Ang role ng farmer is to inform si PCIC. May balon nyo kami. Kung nagkakal na kamo amo nagalit notice of loss, nagkakalo nyo kami, nag-damage kamo. So, ang mumuha naman na naman, sige, inspect, kag i-process na. Okay. Now, kung ako si farmer, pag nagkakal na ko sa notice of loss, kung magkala na ko na buwan na, 3 ka semana, wala akong makaduan. Kadto ka mo dayon sa Department of Agriculture naman ng partner sa inyong munisipyo. Yes. Kung kaya niyo man lang mag-contact sa amon pagid, sa opisina namin, mas maayo pagid, di para mabalaan namin na ako ikaw mo makaduan. Okay? So after that, makaduan ka na. Naawala ka pagyapon ka batong sa bayan. Mabalaanan kami. Kaya posible na may problema ang imuha. Claim. Base may violation. Yes, yes. Amo na dapat insulya sa ating mga farmers. Hindi lang ang expected ka dayon nung ma-report ka, katuan ka, bayaran ka dayon. May ara kita na mga measures na dapat ang mga baton sa ining benepisyo, ang tawag din siya, legitimate. Baton sila. Exactly. Base ba lang ara kita na nag-report ka, dali ang imo-wallet damages less than 10%. Kaya automatic na sa si farmers mo, pag bagyo na wala yan pa na malibot. So, mamatan niya sa sanapis. It's okay. Okay lang na natin isipin, vigilant siya. Pero remember, kung mag-atag kami sa amin sa notice of loss, napadala kami sa tao. May gasto na. Pero kung nakita mo man lang, ikaw ang farmer, wala man lang galit na ito, just for sure. Pwede na siguro, paiway lang anay. Para hindi na magkakto ang tao ni PCIC sa imodera na lugar na wala man lang galit sa damage. Yes. No? Gasto na siya. May gasto sa chimpo, gasto sa super ginabayran natin. Nasuduhan na siya. Natali, kung mo ay kung tali, hindi sa chimpo, yung kanya makagtulo sa imo, wala man lang galit sa loss, ikagtuya pwede tuya sa umama, may loss din. Amo na bala. Remember, Abby, hindi lang bala isa ka tao, yes. Ang amon bala na patong sa bunga, sa halin January to July, sobrang na 80,000 na sa Diyos. Sobrang 80,000. Tigadugang pa na nadugang. As of July 31 lang na, 80,000 plus na kami ng notice of loss na batong. Gadugang na nadugang. That's why, tagaan naman kami, medyo palawig-lawig ko nyo nga inyo kapasensya sa pero ang mga na, pagbaluon niya kami para ka-intindi man kami sa inyo side. Yes. Na siya. So, 20 working days. Now, may-ari kami sa buong mag-introduce ang public adjustment. Ang 20 working days, guys, amo na siya nakagtuda sa adjuster, ibuto niya, kag-isulat niya. So, buong mag-introduce niya ang tawag ng public adjustment. So, public adjustment na yan, public technology na ginagamit natin. Wala na sa papel, dala na siya, makatula sa adjuster, kung ano picture ang kung ano picture, kung ano ang lapat ang damage, kung ano picture si farmer, naupod sa iyo, ebidensya na siya, na amo na siya ang tag-iya sa kuma. After that, maperma na si farmer sa tablet. Pagtapos perma, padala na approve na siya. Meaning, nakat namon ang amon na claims settlement. Yes. Nahibo na siya. From 20 days, pwede na mo siya as early as 7 days, as long as 15 days. So, 7 to 15 days, basta public adjustment. Amo na siya ang amo. So, hindi na mo niya i-introduce na ito na sa akin. Para mas mag-asi natin pagkain. Isa ng mga best practices mo ang public adjustment. And mention mo pag-ina nga, isa man sa mga pagpanghangkat at mga challenges na dapat ang ating mga farmers mga vigilant man at the same time isugid man kung ano ang matuod na kaangkanan sa damage naman niya sa ilang talamnan. And speaking of challenges, may mga kabugnayan, pagigbalamang na na-experiensyahan ang ating talakapan
especially when it comes to validation kag pag-assess sa aton ng mga claims pagkatapos ang bagyo. Namo yun. Kasi, ang realities on the ground is this. Ang tandaan natin, basta may kalangitan, ang atong mga dalan, kapin pa ko na ginabahaan, hindi na maakyan. Tapos, kung may island, kami na adjustment, matabo ka pa na dito. Paayo lang, kung may available na yun, di ba? So, ang nakatabo sa amin, nakadelay kami. Ulat po ginanamo niya mag-suicide ng baha, may landslide akong isa. So, ulat po na namon, those are the challenges na kinanglan namon niya i-address. Pero, that is not enough reason. Hindi kami magatag sa amon sa servisyo. Pag gina kami, ang amon mga adjusters, buwak din na sila. Sige ulan man dati sa baha ka na, sige lang. Ay para lang nakatuan nila ang kumasa ng beneficiaries. That's why, amo na ganyan banda mo. Sometimes, challenge din na on our part. Na pagkagpagalit ko yan sa among adjuster. Wala man damage. Mga less than 10% and below ang damage. Tapos, mayara pa, tandaan mo sa atong mga farmer, pag-apply nila, discard na dira sino ang inyong katambi. Kaya hindi na yan, malabot isipin, wala na sila yan sa may na yan sa silihabi nga, may ko sa syudad na mag-lakwan, lakto, na hindi. Ang amon lang ginadaya mapruweba na imo na ang kung ipabalong sa amon kung sino ang imong mga katambi. Amon na siyang ginasulat mo sa imong application. Karon, pag-adjustment, amo na gambal kami uyatin yung inyong application, adjust kami why. Pag-adjustment, nakalipat sila yun. Ilag ng pangangalan. Kundi, kung ako si adjuster, kasi adjuster may nakabalo dito, kilala kami, kami kilala sa imo. Ginbutan mo sa imo application na ang imo katambi sa ABCD, para lang, buto yan sa kay adjuster yan, ay, laging mo na siya, EFG. So, makambal kita, ang ina na umali, ang ni adjuster, hindi kaya imo So, amo na siya mga rason, pwede ka ipag-deny. Kaya ilang imo nga, ina-establish na katambi. Isa pagit, sa pagtangmahanay, pagkanto sa among adjuster, hindi ang mangungubag, yung nag-uma. Na siya man nagpa-insure sa amon. Ang nag-atubang sa amon, asawa, o hindi kami bata. That's why, nadambala kami, pag-interview ninyo, kaya-interview na sila, nakakapag sila. Mabalo ka mo, kung ano ka mo sang tag-iya sa mga nagapanguma, sa pangunguma natin. Kung asawa ka, butang mo da imo ngalan, kag butang mo da why, kag ikaw magperma. Kung nag-interview ka, bata ka niya, butang mo imo ngalan, kag ibutang man sa bata ka niya, permahan. Kay man, ginakumpara na namon ang imo perma versus sa apply. Ikaroon ko, hindi na naman naintindihan kung sino ko ng perma sa field, ma-deny ka niya, kinambal kang hindi na yung inuman. Mga ano na ba natin yung mga tandaan natin, amulang natin ang mga security measures ng CIC. Hindi wala natin itamnan sa iba. Amulang na mga those are things na natin naintindihan sa ating mga farmers, no? Kag sometimes sa pagitna, nilabal ko na sa kagina, be careful dito mo sa pag-file sa notice of loss. Damo kami sa pag-deny kay wala nila kinsunod. Igo sila yung mag-report sa amon, ay, nag-lapse ng 20 days. Kasi aga, di pagkada, ma-harvest na siya. You should be denied ka din naman. Ano ko na emphasize as much as possible, hindi ko yung tanong gusto, madamo, i-deny mo. Kasi kung nag-violate abi kita, sunod ka na. Kaya sige na bantayan lang kami na mo. Magkakon na nga kami, nagbayad ka mo, pero nag-violate niya siya. Sige. Pero sa bailo lang sa indemnity, may iba pa ba lang bulig o kung mga suporta nga ginahatag ang atong talapatan? Di kaya mandato ng PCIC is crop insurance. Pero tandaan na lang, ang iyan ng PCIC na programa, hindi naman ati sa rice, corn, madamo pa. Niharaman kita man ng crop insurance, may free pa kita, may high-level crops pa gid.
Niya, pag kita yan, may mga loan ka mula sa co-op na. Yes. Ara na may loan repayment program na. Ang ina nga programa na, which is siya kung may utang ka bala. Kung may mga cases, iban kami, no? Ang loan repayment program, amo na siya ang kung pila utang mo dira sa lending institution na may partner namon, kung 1 million na siya, wala ka mga napangayo, ay ka, ang 1 million na ibayad na ng PCIC. Kung naubos mo man siya bayad, pero per record sa libro na sa balance sa mga lending institution, may piso pa na siya. Now, sa terms ng imo na nga sa loan repayment program, pag mga 1 year man na siya, sa 1 year nga pag nagula ka, may 1 peso siya, may utang ka nga 500,000, bayaran ng PCSC. Amo na ang duties ng LRT. Ang pagkatapos, ang ginahimo balaan sa mga lending institutions natin, mas para sa ating mga banking farmers na collateral ang PCIC na insurance. Hindi ka mo pa-insure. Hindi ka mo mapahulang ni kanilang bank, para mo na, panday sino ka naman co-ops. Kung wala ka mo sa insurance kay PCIC, kaya mo nang hila nga, ano man nila yung kaso, may makuha, may mabaan na buhinan ang inyo na makautangan sa bangko. And kadto naman kita naman sa kooperasyon naman niya sa atong talatapan sa Department of Agriculture. Nag-LGU mo ara balik kita kooperasyon with the LGU, DA kaliban pa nga ahensya sa gobyerno sa paghatag naman niya sa mga bulig sa atong mga farmers. Oo, yes. Si PCIC hindi na maka-function kung wala mas ang bulig sa atong number 1 din naman ng partner sa Department of Agriculture. Yes. Kaysa kada munisipyo may anak na DA counterpart mo. Amo na siya number 1 naman ng partner. May partner man kami sa Department of Agrarian Reform. Kaya ang Agrarian Reform Beneficiaries, na-cover na siya ng CIC. Tapos may mga cooperatives kita, may salagang kita cooperative, pagkana kita sa upon. Mamuna na mga cooperatives na. May mga lending institutions man. Ang number 1 naman yan na partner is the LANDAP. Si Landbank Subong, may alam siya na program na Agri-Senso loan program. Si Agri-Senso program, ginubran ni Landbank na ang tanan ba nato sa una kung madumduman nila kita. RSAP, ASAP, wala pa lang na masikat saka, na lain-lain na siya mga loan programs. Isa na lang ang tawag nila Agri-Senso loan. Amo na yan kay Landbank. May araw magkita ka kay Philippine Fiber Calpida. Kay suot na may araw kami na ginapang cover ng mga abacus fibers natin sa So, partner man namin sila. Sa LGUs, right? Sa Iloilo Province, nagpasunod sa amount si LGU Province sa kay PCIC under sa ilang Sigurado Program. Ang amount na is 15 million. Sila ang ma-identify kung sino ang ina-cover. I-claim na siya using ang 15 million na. Tapos, si Capiz may araman, ang Calamity Crop Insurance Program ni Capiz, 3 million man na yan, ipasunod sa apod. And then, si Negros, ang unang Negros First Universal Crop Insurance Program, o InfoSep, ilan na pasunod na 6.8 million. Ini sila tanan subong, ongoing na, ang ginagamit nato na ilang punto. Kung sila man na-identify kung sino gusto nila ipasunod sa ilang programa. Kay si PCIC, limited ba naman ng resources? Masalamat, hindi kami yan, pagkapasunod sila sa pundo, kay mas damo ang amon na mas damo ang atong mabiligan ng farmers. Limited naman kami. Now, si PCA, may pasunod man na siya sa Philippine Crop Insurance Corporation, pero sa head office lang na ang pundo. After sinaya, ang ginaupra na lang na gina-allocate na sa kada region. Sa kada region, sa amo lang namin pala, sa amo lang ang allocation, gina-divide na lang namin sa per province allocation na nila. Kinalan maubos na siya. May deadline ini siya na kinalan maubos na siya. Kung gisaga na gambal kami, kung kulang sa ibang, i-accept na po,
May mga provinces kita nga, hindi yan dapat ang kalubihan mo. Ang Yes. case and point natin sa Antique. Hindi na nila mabit ang ila allocation. So, ang dadako na area si Aklan. Yes, Si yes. Aklan ang dabo na kalubihan. Dabo na kamo na coverage nila. So, muna siya nga itong mga programa nga Okay. together with our partners sa ating mga agencies. Kaya sa atong naman yung mga kauturan na makabig na tulad na may lang na ginatipan nga duta, ma'am, para bala kita sa mga programs para sa ila. Ang ating ginada ng ang among response to that is ang RSBSA natin. Yes. No? Sila na iya, amo lang pinakadako dyan namon nga sa mga coverage ng RSBSA natin. Kay man, dira, gina-prioritize natin ang mga magagmay. 1.5 and below Yes. hectares. Amo na yung amon ginapunda. Last pagid, ang mga umanga tabang nila, GO hazardous, bala kaya ang pagigilabaan, ang mga area na bala malapit sa mga subak na. Sa una, wala namon na gina-cover, kaya wala namon high risk na siya. Kaya doon ano man lang natin si farmer na balaan man nga permi kada ginabaan kay wala sa ang tubig bala. Sa una na yan, pero with the RSBSA, ginabaton, una namon na sila. Kaya balaan namon mo, ano ba na ang source sa ila tubig? Mayo lang na kung may ara sila irigasyon. Ang source sa irigasyon nila sa suba. Hindi pa namon pagbatunon, pamumaman niya sila. Yes. Pala. That is why sa program ni RSPSA, hindi na bibig sa ina. Pati ang mga DA assisted programs na, basta balaan namon DA assisted programs, na prioritize na. Ang aton mga kababaihan, mga youth, mga indigenous people, baton gina namon. These are the people na hindi na kalabot sa mga services. Pero kami as much as possible, kung diin kami pwede kasulod, ginabuligan natin. Yes. And paano naman ginapasiguro, ma'am, sa PCIC 6 na natin ng mga mga mahatagan sa insakto o kung nagkakaigo ng impormasyon angot sa claims process kada pila pa natin ng mga bullying? Okay. Sa last year, nag-umpisa na lang din man kami kito, ginaako na mo ang detalye sa pag-claims processing natin. Hindi yan simple mo. Ang ginobra, naghimo kami sa tarpaulins. Ara na dinamit pa nagtag na mo sa kada munisipyo dito sa DA. Kaya gin-askill na siya, ako na siya. Pwede na yung mga kanto na si farmer, kagbasawon niya na, ay ako, diri ang kinalanon ko na himuon para maka-claim kay PCIC. Amo ginanguna na mong ginubra nga, para malabot na gid na namon. Kung mga orientation lang, ang kalusot na kung farmer, wala mga siya kasulat ko. Wala siya kasulat, malipat din na siya. So para na hindi sila malipat, kaya may katuan sila. Kagusot sa DA, makita na nila ang din nila. Di ba magtagmantag sa brochure? May brochure man kita. Tapos join kami sa mga information caravan ng DA, invite kami na. May mga radio programs man, nasa isang DA. For example, sa Antique, nag-join dito yung amon nga PEO Radness, Jean Del Rego. May Monday program din ang amon sa DA. That's why ako binaang bulit. Alam ko, sa ating mga farmers na mas kailan mga concerns ma-address na yun. And it's powerful naman communication, especially sa you mentioned Antique, na madami sa ginapon sa ating mga farmers ang nagpapamati naman sa radyo. And you mentioned kagina ang ating mga farmers na pwede yun makapalabot sa pila ka mga information sa atin. May ara balik ito, ginapahantang hotline o kung mga office natin na pwede kantuan sa atin ng mga mangunga para magpangayos ng bulid o kung magpamangkot lang. Yes, biara kita kada opisina ni PCIC na plan numbers na. Paano pa rin makabalo sa ila? Sige pwede. Tagigil na siya mention ng flash lang natin sa screen. Biara kita sa Aklan na hotline. Biara makita ang ticket, sa case, Iloilo, Negros, at sa regional office natin. Okay, sa hotline numbers natin, ihatag po kayo Mr. John para i-flash na sa screen yung mga numbers niya sa atin nga kada opisina. Kaya ang CPCIC, biara ng mga opisina sa kada probinsya. At si Aklan, ara din na siya sa Mayanot, Sentro, sa Calibo. Si Antique, ara naman sa San Jose. Si Capiz, ara sa Roa City. Tapos ang ato subong Iloilo, ara na subong kita sa Isnay. Nasa na kami.
So, ang San Negros, ara mo sa Bacolod City. Bacolod City. Tanan sila may mga hotline numbers sila, no? Sometimes, tandaan yung man, it's not only the hotline, pati ang amon nga mga PEOs, ginatag na nila yung telephone number, ang ato ng mga underwriters, ginatag na nila telephone number, Mga personal. personal number na para lang din na Yes. ma-post ang ato na pag-communicate sa kada isa. Malabot kami anytime, no? Ang nagkisalang galing, ang downside lang sila, kasi farmer, ay mag-iisip sa oras, mas bigyan manawag. Kaya mo lang isabi na, sa aton, Yes. na aton na tao, kakisap, alas midis, ang manawag, mapahuway, natin alakalaman, hindi mo na pag-interpret na ron. So, among dalano, sa aton mga dapat nagpanamat, ibutang ka lang sa Yes. working hours na, no? 8-5, kaya mo ron, para nga, ang ating mga tao, may chimpo ba niya para sa Personal. personal, Yes. sa pamilya, no? Amo lang na amo na iyo, na? Yes, there you have it. Ang ating mga farmers, i-flash natin sa ating screen ang mga hotline numbers sa nagkalaon ng mga offices all over Western Visayas. And to namin gitanong sa mga policy kag mga preparation sa palabuton, may mga bag-o ba lang pulisa o adjustments na ginpatunan ng PCIC 6, especially mo nga natapos ng pinaka mga bagyo na sunod na niya sa ating na pungsod. Ang mga subo ang amon plus git. Kaya halin pag-ibayan sa una, ginabaton ginayaan namin na ang pag-process namin sa pagbayad, mahinay. Kaya tungod kami, wala pa kita mga technology. Yes, I agree. So, bumiyaya, si PCIC nag-invest sa technology. Niyara na kami yung tawag namin na PABS system namin na database na siya. Ang sunod sa application, sunod na natatanan sa amon system. So, mga post sa amon, kung may mga problema, kahit na naman na lang sa farmer, pag naman na status na dayon, hindi na siya subong. Yes. Ay sa pagid is, paano kami nakabayad sa mas madasig? Yes. I-introduce namin ang GCash. Yes. May GCash na kami subong. Although, siyempre, basta bagbanon, galing medyo mahinay. Kaya, amo man ato man mga farmers, why man sila kasong mga GCash account. Pero ginatagin namin, pero sa sinio, nag-adjust sila, lambal na kami na, pamangkutan yung madaan, may GCash account siya. Kaya pangitaan ka sa paagi, yung magpasulod natin sa iya GCash account. Kaya of course, marikot kasi siyempre, ang damo pa Mga verification. Pero sa ano naman niya, wala man namang ginbuyan ang pag-ubra sa check-in. Kaya sa check-in na dala na naman na kami sa mass distribution na kami. Kaya hindi man tanan, kaya kung hindi tanan na GCash, sige check-in kami. Ang check-in na halin din sa region, padala na sila ilain natin na provinces, pagbato nila na schedule na nila. Ang proseso man dala, abin nyo, maupima na siya. Kaya pagbato sa atin dito na PEOs, listahan mo na tag-isa-isa ang cheque, sino mga nga sa mga farmers, ipangpahat-pato na, pagkad ko sa i-inform na ang taga lain-lain na munisipyo na DA. Kaya si DA, amo ng amon na link sa mga farmers. Sila na, ikaw may mga chat group na sila. Yes, oo. Chat na nila, amo nila, si amo nila mga cheque. Send lang. Mambala dahil sa PCIC, makaschedule kami sa amo niya. Amo na siya sa buka, mambal ko yung mas madasig na. Yes. Amo na yan pag-introduce. Tapos isa pagid is subong pagid ang ginagachi o referencing na. Kaya remember, kung pasihan pa lang ang application ni farmer, kinanglan pa na namin niya, inspection nun. Kung tuod na ang ginambal niya, na abo ni kadako ang amon ma. Now, with the introduction sa geo-referencing, dila na naman na-establish ko ano bidya ang tutuod na size sa iyat ma. Kaya sometimes lang ba si farmer na 1 hectare, pero pag kadto namon na mag-post-planting inspection na naman na geo-reference na siya, dila na namon makitaan kung isang hindi kini siya isarat. Namon na lang. Okay lang man na, kay Timayo na gani, mabag-an ni farmer na, ay, hindi ganun ang mga kadako ako. Ulang ni siya. So, gina-adjust na namon dahil na iya na coverage. No? Tapos, may ara naman, ang latest naman namon is, amo na siguro nagalibot na amon mga team na gina-introduce sa kada extension offices,
ang remote sensing using ang Google Earth. Google Earth. Kahit satellite na siya. Yes. Of course, ang amon man sa partner, si BA yan. Partner din na kailangan si BA na geotally na si BA mo. So kami yan, subong kami yan. Balik, ang amon, i-validate amon na ng amon mga farmers na naara man dito sa kay DA, pareho ang aton niya na data. Yes. Now with this, mga post-project lang ni. Kaya once ma-establish na niya pala, maybe tatlo lang adlaw, mabayaran na si farmer. With this, kung kinaya, kaya hindi na kinanglan niya, magkadto na yan dito, mapag kami to adjuster. Pero sa subong natabo ang ining area, paglantaw mo na sa may ano na siya mo, may app na siya, makita na mo. Kaya ining area mo na siya kalagdan na bagyo. Sa ining area, pila ni ka mga munisipyo na sa bagyo, pila na ka porsyento na sila. Makapos na lang. Pwede ka may kahambal na ay sige, sa amo niya sa ining mga area, ang ila nga, dahil sa ila tanong amo ni. So, posible nga iya ni na severity sa damage is amo ni ka porsyento. Pwede na kami kabayad. Hindi na naman kinanglan na kagtuan ng umagid. Kaya amo lang kita para mas madasig. Amo na ang beauty sa bagong mga technology. Amo pinasabok ang pas. And yes, lastly nang mention mo ang pila natin ng mga technologies na currently ginag-utilize mo sa ating matalapanan kung mas madasig pag natin na ma-accomplish ang pila natin ng mga services. Ano pagid ang ginhibo natin? Agad na madamo naman iya ng mga farmers ang makakuha sa crop insurance, especially sa mga lugar na pero may ginabaguhan. Yes. Kasi buong wala na kami na rely ng orientation ng wala na kami kanila sa amo lang na ginagamit na natin social media. May Facebook account naman kami. May mga radio programs. May information din. So, the joining is information. Karaman. Pero ang amo targets mo up to the grassroots level. Hindi lang kita hasta sa mambalati. Part sa amon orientation, sa check distribution, may gina-inform na kami sa ato mga farmers. Kaya dapat nila tandaan, mga reminders na siya. After that, mapaschedule na tayo ng among mga underwriters up to the barangay level. Kaya after sa information dissemination, magbato na sila sa insurance. Kaya para hindi na si farmer magkadto dito sa kundiin pa ng mga lugar. Ay kung kadtuan na sila yan si underwriter, right there and then pa-insure na sila. Wala na sila sa mga hassle na lang, malakat pa sila. So meaning, kakadto na gid kami up to the grassroots level. Sa daan nyo pati meron na kami pag-reach pati sa sa mga fisher folk na mga fisher folk. Yara kita, yun yung nabala nga mga baruto. Hindi ka mo maglipat. Ipa-insure naman sa amon. Tamo kita cases na kung ay magkalamiti, magkain na basbog. Ay hindi ka mo kita cases na nagkakalagpa. Ilang mga baruto. Ang ilang mga net. Mga gula. Mga pinapang-anod. So kami gabaton ka na. Kasi ko lang mga fisher folks. Hindi ka mo, wala ka mo ma-tsupera. Harap ka mo sa amon ang mga fisher folks. Yes, there you have it sa ating mga farmers, sa ating mga fisher folk. Nabatian natin ang comprehensive naman yung discussion. May ang tanan sa suporta at assistance ang ating Philippine Crop Insurance Corporation Region 6 sa ating mga farmers kay sa ating mga fisher folks din sa Western Visayas. And once again, ang kaupod natin ang OIC Regional Manager si Ma'am Alicia Arnaldo. And lastly, ma'am, ang mga pamugyan, kaya yung mga nagusto mo dito mga shout-out at yung mga pagtanyan mo. Okay, sa ato mga good morning, Iwa. Sa ato mga tagpalamati ha. Reminder lang man sa gyapon. Tandaan tagid kung may obligasyon sa PCIC, may obligasyon lang kami. Hindi nyo na paglipatan ang obligasyon para hindi ka mo magka-problema kung mag-claim ka mo sa inyong mga damages. Dira man lang kita pero may nagka-problema, kaya kalipat kita sa ato mga obligasyon. Amo na naiakon. Kami sa PCIC, mabudlay, yes. May ma-constraint kami, yes. Pero mandato na muna. Obrahon na muna. Kailangan muna trabaho. We are using people's money. Tax na ninyo.
kinanglan mo na nga i-maximize kung paano natin mapalagpot sa ato nga mga nangunguma kay mangingisda na hindi natin pagkuyangan, hindi natin pagusitan. Kag-apo na iyo sa inyo, hindi naman kami pag-usaran. Hindi natin pag-usaran ang aton nga mga programa sa gobyerno. Kung hindi ka pwede, kung isa lang, remember, sa kada household, isa lang ang pwede magpa-insure. Yes. Hindi naman ay, na itaguon niyo pa, kasambalon, na inag-apon bata na wala na sa akin tupad. Magpa-insure pa din siya. Ano nyo, ang papatanig na makabaton sila na aton ba lang benefit na sa sakto, Yes, na nagkakaipon. kinanglanon niya. Gin-circumvent mo yan, kuha mo yan. Pwede na, siguro. Tandaan ka lang, kung may beneficyo nga dinatan si government, hindi lang natin pag-apusaran. Yes. Ako na lang, tandaan ka din na atin, mga frustrations na ako mo, na isugit ko na lang natin sa check distribution, dala na naman makita, nakakibot kami, may nanay, may tatay, may bata, hindi na pwede ha, palihog lang gid. Kung hindi kaya pwede sabi, hindi lang. No, para yata ng tanong, hindi pa na. Yes. Hindi na makapatid na sila. Dami sa atin ng mga farmers, maging patas kita sa when it comes sa pag-advance sa pinaka-mga benefits at same time maging honest man kita mo sa pag-survey especially sa ating mga damages sa ating matalaman sa Philippine Crop Insurance. Once again, ang OIC Regional Manager sa Philippine Crop Insurance Region 6, si Ma'am Alicia Arnaldo, and binapasalamatan mo natin ang tanan na nagabugos sa Philippine Crop Insurance Corporation dito sa atin sa Western Visayas sa pagtupod sa ating episode sa Lumaadlaw. Sa liwat ini si John Candelario from the Regional Agriculture and Information Section sa VA Western Visayas. Maayong aga sa ating tanan. Farms once again. Farmers also receive post-harvest training and access to support facilities, making sure every fruit harvested is fresh, clean, and ready for the market. Okay. Now, for the specific intervention sa calamansi industry sa probinsya sa Guimaras, the Provincial Office for Agricultural Services is crafting a roadmap dated 2025 to 2029. Now, this roadmap will give the direction sa aton calamansi industry sa probinsya by identifying the challenges and what would be the specific intervention would become up. So we conduct focus group discussion with the calamansi growers para sa ila mismo madahalin kung ano bala ang problema, ano ang ugat sa problema nila, kag amo na siya ang hatagan sa solusyon sa probinsya sa Guimaras. But no intervention works without the hands and hearts of farmers. They are the real drivers of revival. Working together through cooperatives, they embraced better practices. Their dedication is now bearing fruit. Si GBMPC nakabiligid sa calamansi farmers ang Guimaras paagi sa pag-extend sa loan para na ma-avail sa mga members sa maintenance sa ilang mga calamansi plantation kag nahatagan man sila access sa market kung sa diin may weekly nga cluster scheduling para sa baligya sa ilang mga fresh calamansi sa kay GBMPC. Today, Guimaras farmers are doing more than just selling fresh calamansi. They're creating value. Juices, concentrates, and a variety of delicious delicacies are now part of their product lines. With support and training, they've reached pasalubong centers, groceries, and even online stores. Farming has become agribusiness. Ako isa ka si Professor sa Barangay Rizal, Hordan, Guimaras. Ang akong association, sa Guimaras Bag Growers Association, kag Poblacion Farmers Association sa Hordan. Mga supply sa calamansi, ginakuha ko sa among mga
members na nag-produce sa mga kalamansi growers. Na-inspired din sa akon sa pag-produce ng kalamansi, pag-process ng kalamansi juice. Amo ang pagbulig sa ako mga member farmers na pag mag-oversupply ang kalamansi, hindi sila madunutan kag hindi makadto sa wastage ang ilang mga product. And along the way, nakita ko ang needs ng kabataan, kinanglan ma-avoid nila ang mga sodas. So, nag-decide ako na mag-supply sa central school, sa mga elementary school children. And nakabulig na, more or less nakabulig na sa akong income. Aside na ang kabataan, makainom sa healthy drinks. But revival is just the beginning. To keep the momentum, the Department of Agriculture and POAS continues to lead the way, helping farmers integrate calamansi into diversified farms, improving nursery operations, and strengthening market access. It's a long-term vision of sustainability, where tradition meets innovation, and every orchard becomes a livelihood for generations. So, in terms of the challenges in the low yield production in calamansi industry in the province, the provincial government procured a farm production inputs like the organic and inorganic fertilizer. So, pag ma-identify na namun si farmer, we're going to go mag-visit sa ilang farm, i-assess namun kung ano ang really na needs nila. Tapos dira kami maghatag sa amon nga specific na intervention based on the actual scenario sa ilang farm. Through POAS, may kami isang naka-reserve na buffer stocks of the pesticide and insecticide. So ang hinuon ng farmer is submit siya sa report na may infestation sa specific na peste sa iyang calamansi, and then POAS is magkakato sa ilang farm ka maghatag sang nagakaigo ng technology upod na ang mga pesticide and insecticide. Limited market access. Abo siya ang isa ka bakugid nga challenges na ginatubang sa aton nga kalamansi growers diri sa probinsya. But sa liwat, nagpasalamat kami sa Department of Agriculture through High Value Crops and Eptosito kasi sila naghatag sang processing center diri sa isa ka cooperative sa probinsya sa Guimaras. Now, ano ang makabenepisyo sina? So, ang mga farmers naton sa calamansi growers is direkta nga pwede makabaligya sa cooperative, which is the Guimaras Brethren Multipurpose Cooperative. And then, the Guimaras Brethren Multipurpose Cooperative, abo na siya man ang mag-cater sa other nilang na supply, kaya ginabaligya mo na siya outside in the Guimaras. So, ang role ni province is to connect the farmers into the cooperative. From struggle to strength, from decline to resurgence, calamansi in Guimaras is more than just a crop. It's a story of resilience, reinvention, and the enduring spirit of a farming community that never gave up. The future is bright, the fruit is green, and the comeback is real. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino.
Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.